5 sasakyan inararo ng payloader sa Bangged Abra. Sapul sa video kung paanong kinaladkad ng heavy equipment ang 5 kasalubong na sasakyan. May mga kumailalim pa sa mga inararong sasakyan. 5 ang sugatan dyan. Ang buong detalye sa nangyaring disgrasya, maya-maya lang. Ngayong July 18, kasama ang buong puwersa ng News 5, narito na mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Pag-promote ng mga content creator at mga influencer sa mga illegal na online casino o mga gambling sites at apps, isinawalat ng PAGCOR. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, posibleng nakapuslit palabas ng bansa gamit daw ang kanyang Chinese passport ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ilang lugar sa Leyte lubog na rin sa baha dahil sa walang tigil na ulan. State of calamity, nakadeklara na rin sa Maguindanao del Sur dahil din sa baha. Lalaki sa Taguig nalulung sa droga, nagbuhos ng gasolina sa sarili, saka hinostage ang kanyang ina at nagpantang susunugin ang kanilang bahay. Ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kamustahin natin ang estado ng edukasyon sa bansa. At viral ngayon, asong takot sa akawan? Aminado ang PAGCOR na problema nila ngayon ang pagkalat ng mga illegal na online casino o mga gambling site at app. Ang mga nagpo-promote daw kasi nito, mga influencer at content creators sa iba't ibang social media platforms. Kaya naman babala ng PAGCOR, delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan nakakataya rito. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kabilang sa mga hamong kinaharap ng PAGCOR ngayon ay ang pagsawata sa mga illegal na online casino. Ang mga nagpo-promote kasi nito, mga content creator at mga influencer. Sa pagdinig ng House Joint Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusements tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga illegal na pogo, iniulat ng PAGCOR ang dumaraming influencers na nagpo-promote ng online sugal na hindi naman lisensyado. Monitor din po namin na marami pong mga influencers ang gumagamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try their luck in legal platforms. So, pinapromote po nila ang website or ang isang laro. Ayon sa PAGCOR, delikado ang mga larong ito dahil hindi ito regulated at walang proteksyon para sa players. Takaw pansin din daw ito lalo sa mga kabataan. We have no player protection. We cannot help po the players who will play in that platform pag nagkaroon po sila ng problema. Wala rin po silang customer verification. So, marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. Nakatatanggap na rin daw ng mga ulat ang PAGCOR na ginagamit ang kanilang logo para sa mga illegal na kasino. Ang problema, hirap din sila sa pagbabantay sa mga ito. Hirap po na makita po lahat at hindi po lahat ay nabablock. Sa ngayon, mula sa mahigit 7,000 illegal gambling sites at online gaming platforms, nasa 5,800 na raw ang nablock ng PAGCOR. Pinasusumiti na ni House Public Order Committee Chairman Dan Fernandez ang mga pangalan ng mga influencer na sangkot sa mga illegal na casino. Ipagbibigay alam daw nila ito sa Bureau of Internal Revenue at Department of Information and Communications Technology. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, plano ng ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang utos ng Finance Department na ipasauli sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Papalo lang naman yan sa 90 billion pesos. Git ng ilang mambabatas at eksperto, immoral at labag daw yan sa batas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Benefits natin
ang dami nating pwedeng gamitin do sa 90 billion. In essence, I think it's unconstitutional, it's immoral, it's illegal. Kinukwestiyon ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang desisyon ng Department of Finance na ipabalik sa National Treasury ang halos 90 billion pesos na unused funds o hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang utos na yan ng DOF ay para mailipat ang pera sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Ito yung mga naka-standby na programang naghihintay lang malagyan ng budget. Pero giit ni Liachon, labag sa Universal Healthcare Law ang direktiba. Pwede raw sana kasing nagamit ang extra budget para palawakin pa ang coverage ng PhilHealth. Sinagundahan siya mismo dyan ng may akda ng batas na si Senator J.V. Ejercito. Ayon kay Ejercito, nauunawaan niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno. Pero ang pondong para sa kalusugan ay dapat umanong gamitin lang para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Depensa naman ng PhilHealth, aprobado ng Board of Directors nila ang pagsasauli ng pondo, alinsunod sa General Appropriations Act. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ng unang tranche na 20 billion pesos ang PhilHealth sa National Treasury. Ito raw ang ginamit ng Department of Health para mabayaran ang health emergency allowance sa mga health workers noong pandemya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Finance na ang paggamit sa excess funds ay mas mainam na paraan kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Pero ang grupo ni Liachon at ng Philippine Medical Association plano pa rin questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Umapela rin sila ng investigasyon sa Senado. This is bigger and worse than the Pharmaly kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Samantala, sa ibang balita, nagsagawa ng Joint Passing Exercise o PASEX ang US at Philippine Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, 2 barko ng Pilipinas at Amerika ang sumali sa training. Sumentro yan sa search and rescue operation, pag-apula ng sunog, communication exercises at medical evacuations. Bukod sa 2 barko, nag-deploy rin sila ng mga speedboat at helicopter para sa drills. Sabi ng PCG, malaking tulong ang joint exercise para paigtingin ang kakayahan nila sa pagresponde sa mga sakuna sa dagat. Tiyempo rin ang training matapos mamataang umaaligid malapit sa Lubang Island ang isang China Coast Guard vessel noong weekend. Taon-taon ang problema ang mga siksikang silid paaralan, kakulangan sa mga guro at umano'y mababang kalidad ng edukasyon. Ngayong magkakaroon ng bagong kalihim ang Department of Education, magkakaroon na rin kaya ng reforma? Narito ang special report. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? This proverb tells you that procrastination is a time of wasted. Naintindihan mo siya habang binabasa mo siya? Naintindihan mo po. Oo. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang words po. Tulad ng procrastination. 18 taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph. Incoming grade 11 pa lang siya, pero sa edad niya, dapat ay magkukolehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto, kaya nga ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiinggit din. Isip ko, patapos na sila. Kasi ako dito, nagsimula pa lang din.
Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong 1 taon. Halos 4 na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, huli sa pag-aaral ng 5 hanggang 6 na taon ang isang Pilipinong estudyante. So inaral namin ang curriculum ng teacher education. Hindi talaga naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayong academic. Nagsasalamin yun ng paradigm na very traditional na, again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, di ba? Kahit earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Kada pasukan lang, problema ang siksikan ng mga silid-aralan, pati mga guro, mahigit 70,000 pa ang kulang. Pag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. No? So wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat sona ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Senador Sani Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin? Kambyo tayo sa ulat panahon, binaha ang ilang bahagi ng Leyte at Maguindanao dahil sa walang patid na pag-ulan nitong Miyerkules. Sa Baybay City sa Leyte, umabot na sa gutter ang baha. Nagmistulang ilog din ang mga daan. Dahan-dahan namang binabagtas ng mga sasakyan ang Barangay Patag Highway dahil sa malalim na baha. Samantala, 19 sa 24 na bayan sa Maguindanao del Sur ang lubog pa rin sa abot dibdib na baha. Higit 800 pamilya na ang naapektuhan. May isang naiulat na nasawi dahil sa pagkalunod. Kasunod nito, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Dala ng low pressure area ang mga pag-ulan sa 2 probinsya. Kaya paalala mga kapatid, magdala pa rin ng payong dahil patuloy na magiging maulan ngayong araw. Dulot yan ng low pressure area at ng hanging habagat. Huling namataan ng LPA sa may Catbalogan City, Samar. Dahil dyan makakaranas ng pag-ulan sa buong Visayas, pati sa Bicol, Haraga, Marinduque at Romblon. Ang trough o extension naman ng LPA ang magdadala ng pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, maging sa Laguna, Rizal at Quezon. Samantala, habagat naman ang magiging dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila, Bataan, natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, pati sa Zamboanga, Bangsamoro Region at Northern Mindanao. Susunod, sariling ina hinostage ng isang lalaki sa Taguig. Suspect, lagu raw sa droga. 5 sugatan sa pang-aararo ng isang payloader truck sa makasalubong na sasakyan sa Bangged, Abra. At aabot sa 68 million pesos na halaga ng shabu. Nasabat sa bypass sa Laguna. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng nakalabas na raw ng bansa si suspended Bamban Mayor Alice Go. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ng senador na posibleng ginamit ng alkalde ang kanyang Chinese passport. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na may aktibong Filipino at Chinese passport si Go. Bagamat base raw sa mga record ng Bureau of Immigration ay nasa Pilipinas pa rin si Go, naniniwala si Gatchalian na nakahanap ng ibang paraan ng alkalde. Dati nang binigit ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David na nasa Pilipinas pa rin si Go pero hindi niya rin alam kung nasaan eksakto ang alkalde.
Sa pool sa CCTV ang pangahabol sa 3 bata ng isang lalaking hubot-hubad. Ang sospek ama pala ng mga bata. Makalipas ang ilang oras, hinostage naman ng parehong lalaki ang sarili niyang ina. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Tumatakbo palabas ng kanilang bahay ang 3 lalaking magkakapatid na yan nang masapol sa CCTV pasado 1:00 ng madaling araw kahapon sa Barangay Sembo, Taguig City. Maya-maya, makikitang humahabol sa kanila ang hubot-hubad na lalaki na napag-alamang ama ng 3 bata. Lulong daw sa droga ang lalaki nang habulin ng mga bata. Ayon sa opisyal ng barangay, nagawang makatakas ng mga bata sa kanilang ama saka nagtungo sa barangay. Nanginginig daw ang mga ito na indikasyon ng matinding takot. Kwento ng mga bata, may hawak daw na patalim ang kanilang tatay at pilit silang pinapatulog. Di siyempre yung bata nagkaroon ng isip na baka gawan sila ng masama. Mamaya pag matulog sila dahil pilit na silang pinapatulog. Pagpasok ng tatay niya doon sa loob, pero hubad na siya. Saka sila kumaripas ng takbo. Tinawagan ng barangay ang ina ng mga bata na napag-alamang 1 buwan ng hiwalay sa asawa dahil sa paggamit nito ng iligal na droga. Tinanong ko kanina, physically ka ba sinasaktan? Hindi naman kumbaga, yung galit na parang papatay na laging may kutsilyo. So baga, parang ang ano namin, psychologically na siya, abuse yung babae. Kinaumagahan, may nag-report daw sa barangay na sinabuyan ng lalaki ng gasolina ang kanyang katawan at saka hinostage ang sarili niyang ina gamit ang patalim. Petres na susunugin yung bahay. Tapos may dalang panaksak. Pumasok kami 3, nakabackup yung pulis sa likod. Then nakita namin, hawak-hawak niya pa yung nanay niya. Buti na lang nandoon isang kapatid na nakumbinsi din siyang bitawan yung nanay. Pinakiusapan ng mga otoridad ang lalaki na sumuko. Kalaunan ay nakinig naman siya. Kita pa sa CCTV ang pagsuko at pagsama ng lalaki sa mga otoridad matapos ang pag-hostage. Nasa kustodiya siya ngayon ng Taguig Police habang patuloy ang investigasyon sa nangyari. Ang mga anak niya naman nasa pangangalaga na ng kanilang ina. Sinubukan ng News 5 na hingan ng panayam ang lalaki pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Hinihingan din ng pahayag ng News 5 ang pamilya ng lalaki. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Samantala, sugatan ng driver ng SUV matapos bumangga sa mga concrete barrier sa EDSA Ortigas kanilang madaling araw. Sa APRA naman, 5 ang napuruhan ng araruhin ng isang nag-overtake na loader truck. Ang mga kasalubong nitong sasakyan, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang pang-aararo ng isang loader truck sa mga kasalubong nitong sasakyan sa Barangay Zone 5 sa Bangged, Abra noong Martes. May ilang tao pang pumailali sa mga inararong sasakyan. Agad namang nagsilapitan ang mga taong bayan para tulungan ang mga naaksidente. Sa isa pang kuha, kitang nagkayupi-yupi ang isang tricycle. Nagtulong-tulong ang mga lalaki na itagilid ang isang owner jeep para ilabas ang isang babae na naipit pala sa loob ng tricycle. Agad namang isinakay sa police mobile ang dugo ang babae para dalhin sa ospital. Bukod sa owner at tricycle, isang mini dump truck at 2 motorsiklo rin ang kinaladkad ng loader. 5 sugatan na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ayon sa mga pulis, nag-overtake ang truck pero hindi raw nito nakita ang mga inararong sasakyan. Hindi nakita kasi nakababa yung bucket ng payloader Hindi nagtansya yung kasalubong nag-encroach tuloy. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple physical injuries ng driver. Sa EDSA Ortigas naman, nagtulong-tulong ang mga rescuer na ilabas ang driver ng isang SUV pasado 1:00 kaninang madaling araw. Bumangga kasi ang sasakyan sa mga concrete barrier sa EDSA Ortigas flyover. Sa tindi ng impact, wasak ang harapan ng sasakyan. Nagkalat din ang mga nadurog na plastic barrier at parte ng SUV. Ayon sa mga otoridad, may susunduin lang daw ang 26 anyos na driver. Hindi naman daw sa lasing, hindi naman daw sa napaidlip. Nawalan daw na siya ng control kasi nawalan daw ng preno yung sasakyan niya. Ang problema, walang maipakitang lisensya o kahit ORCR ang lalaki. Pero pag-aaralan pa ng MMDA enforcers kung titiketan at pagmultahin ang biktima. Gayunpaman, posible pa rin siyang makasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to public property. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Sa oras ng emergency, isa sa mga tinuturing na life-saving skill ay ang tinatawag na CPR o yung cardiopulmonary resuscitation. Sabi ng DOH at ng Philippine Red Cross, madali lang daw yan matutunan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Check for responsiveness. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Kapag may kasama kayo o nakasalubong na inatake sa puso, alam nyo ba ang gagawin? 1, 2, 3, 4. Yan ang itinuro ng Philippine Red Cross sa 20,000 volunteer na nakiisa sa pagdiriwang ng National CPR Day sa buong bansa kahapon. Ang CPR o Cardiopulmonary Resuscitation ang paunang lunas para maibalik ang pulso at hininga ng isang pasyente. Sa Pilipinas, halos 70,000 tao ang inaatake sa puso kada taon, pero 1% lang sa kanila ang nabibigyan ng CPR. At marami akong narinig na mamatay dahil hindi na lalapatan ng CPR. Minumukhay ko talaga, mag-advance sila, mag-first aid course sila para bawat bahay, kung may napaso, may inatake, may sakit, alam ang gagawin. Kahit sino raw ay maaaring matuto nito. Unang hakbang, sabi ng Red Cross, i-check agad ang pasyente. Kung wala siyang malay o imik at wala ring hininga o pulso, malamang inaatake na siya sa puso. Kapag ganito, kunin na agad ang telepono at tumawag ng ambulansya para maisugod sa ospital ang pasyente. Habang hinihintay ang ambulansya, maaari niyong bigyan ng CPR ang pasyente. Lumuhod sa gilid ng pasyente, pagpatungin ang mga kamay sa gitna ng dibdib nito at simulan ang compressions. Ayon sa Philippine Red Cross, mahalaga ang tamang lalim at bilis ng compressions. Pag nagdiin sa dibdib, dapat nasa 2 pulgada ang lalim nito. Medyo bumabaon ng palad. Tapos 100 hanggang 120 compressions dapat kada minuto. At mahalagang laging tinitingnan ng pasyente kung may malay pa ito. Ang kakayahang magsagawa ng CPR, dapat daw alam ng lahat ng nasa inyong bahay. Kundi kayo magtuturo, ano natutuhan nyo, hindi nyo pwedeng ituro, wala kayong natutuhan. So you have to practice. Ito rin ang panawagan ng Department of Health na nagsagawa rin ng sarili nitong programa para sa National CPR Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, Pinoy tennis ace Alex Ayala umangat sa world ranking ng Women's Tennis Association. At asong ayaw tumakbo sa arawan, kinagiliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Handaro makipagtulungan ang National Kidney and Transplant Institute sa investigasyon kaugnay sa umano'y iligal na bentahan ng kidney. Sinabi yan ng NKTI matapos madawit ang isa nilang tauhan sa iligal na kalakaran. Ayon sa NBI, isang Alan Ligaya na head nurse sa NKTI ang leader ng grupong naaresto sa Bulacan dahil sa pagkuha at pagbenta ng kidney ng ilang na-recruit nila online. Inamin ng NKTI na may nurse nga silang Alan Ligaya ang pangalan pero hindi raw siya head nurse. Iniimbestigahan na raw nila ang nasabing empleyado. We have a process naman po sa NKTI for those kinds of mga action. We have an admin case committee. So they will investigate further po kung anong pangyayari, and then they will make a recommendation po sa amin, sa Execom, kung ano ang dapat admin case po ipa-file namin sa kanya dito po sa NKTI after investigation. Aabot sa 68 million pesos ang halaga ng nasabat na shabu sa isang buy-bust operation sa Laguna. Arestado ang 4 na drug personality sa operasyon na ikinasa sa bahay ng isa sa mga suspect sa Binyan. Isang maletang puno ng shabu ang tumambad sa mga operatiba sa loob ng bahay. Nasa 10 kilong shabu ang nasabat. Dinala na sa PDEA headquarters sa mga suspect
na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Mga kapatid, umangat na naman si Alex Ayala sa World Rankings ng Women's Tennis Association. Sa listahang inilabas noong Lunes, naabot na ni Ayala ang world number 155. Mas mataas yan ng 7 pwesto sa ranggo niya noong simula ng buwan. At 5 pwesto ring mas mataas sa dating career high niyang rank 160. Ilang araw pagkatapos niya, naabot ni Ayala ang doubles quarterfinals sa W100 Vitoria-Gasteiz tournament sa Spain. Panalo naman ang 19-year-old sa round of 32 ng singles tournament kontra kay Lian Tran ng the Netherlands kahapon. Isang fur baby na naman ang bida online. Relate naman kasi ang netizens sa struggle ng asong si Ali. Kahit kasi G na G sa paglalaro si Ali, iwas na naman siya sa arawan. Masayang naglalaro si Ali sa lilim ng puno. Yun nga lang, nang mapunta ang hinahabol niyang bola sa initan, agad siyang umatras. Parang ayaw maarawan. Biro ng netizens, parang nautusan tuloy ang kanyang fur parents na ipetsa ang bola niya. Sabi pa ng iba, baka gumagamit ng sabong pampaputi kaya umiiwas sa arawan. May vampira pala tong si Ali, no? Tingin naman ng iba, baka napapaso yung pause ni Ali sa init ng kalsada. O nga naman, tingin naman ng uploader, baka yun nga ang issue niya. Dahil madalas ay nasa loob lang ito ng bahay. Pati pala sila conscious. Mainit kasi yung asfalto. Ang payo nga, ikaw mismo, tingnan mo kung mainit. Kung kaya ng paa mo. Kung kaya ng paa mo, big sabihin kaya din ng aso. Saka di ba minsan may shoes na? May shoes Yes. na sinusuot. Pwede Pero minsan, isuot. bata For pa, baka protection. uncomfortable pa siya. Tama. Yun lang, oo. Minsan ayaw nila isuot. Sobrang init. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.